Muli magandang gabi po. Maraming salamat po. Magandang gabi po muli at tayo ay magpapatuloy na sa ating mga uri ng kapasitor na ating tinalakay. So napag-usapan na po natin ang pangalan ang mga pangalan ng kapasitor, ang larawan So alam natin, i-review ko lang ng mas mabilis Mga uri ng kapasitor, mga pangalan, fixed capacitor. Number 1, ceramic dish. Number 2, mylar. Mylar. Number 3, Sprague. Number 4, polarized. Ang electrolytic capacitor. Okay. Number 5, ang tantalum. Ang number 6, ang tinatawag na autocondenser. At ang number 7, ay ang tuning o audio receiver capacitor. At number 8, ang tinatawag nating starting and run capacitor o name po yung pangalan So yung mga larawan ay ito na po yung actual na ating larawan Ang ceramic dish, itong hawak ko, ang mylar, okay, itong hawak ko. And then, ang Sprague, itong hawak kong ito, okay? And then, ang electrolytic polarized capacitor. Ang tantalum, ito yung tantalum, ang autocondenser, at ang tuner radio receiver, Ganon din ang starting and run capacitor, At kung mayroon pa po diyang ating hindi nakikita, ay ating pong kagaya ng sabi ko nga, ay ating sasaliksikin, ating aalamin kung ano pa ang mga larawan o pangalan ng mga kapasitor. Ngayon, natapos po tayo dito, at ay pagpapatuloy natin ang tinatawag nating symbol. Ang mga simbolo ng kapasitor. Paano makikilala? Napakalaking halaga po. Laking kaalaman na matututunan natin sa symbol. Sapagkat ito ay mapapagkinanlan din natin sa tinatawag nating larawan, pangalan. Kung nakita nyo sa larawan at nakita nyo sa symbol, dito una-una ay ang polarized at non-polar. Okay. Sa mga fixed capacitor, hindi po halimbawa kagaya ng ating ceramic dish, yan ay may mga symbol, At ngayon ay magpapakilala ko muna yung mga simbolo. Napakalaki ng halaga nito mga simbolo na ito na ginagampanan nito sa lalo na sa tinatawag nating circuit board, sa tinatawag nating mga diagram, yung pagbasa ng tinatawag nating diagram. Okay, dito sa tinatawag nating fixed capacitor, meron tayong fixed capacitor symbol, capacitor symbol. Okay, dito ang ating mga symbol na ating makikita dito sa mga fixed capacitor. Tandaan niyo po ito ito po yung symbol sa mga fixed capacitor. So ito po yung dalawang terminal, okay, ito po yung dalawang terminal natin, yan po. Bakit? Diba sabi ko nga itong fixed capacitor ay non-polar, non-polar. Okay? So non-polar, ibig sabihin non-polarized po. Wala siyang polarity. Okay? Ano ang symbol ni ceramic dish? Sa ceramic dish po, ito po yung symbol ni ceramic dish.
Si mylar, ganun din po kay mylar. Ano? Ito si ceramic disc. Ceramic. Punersin muna natin yung value. Burahin muna natin yung value. No? Okay? Ceramic disc. Okay? Yan po yung value. Si mylar, ito rin po. Ganon din po ang kanyang symbol. Tandaan niyo po yan, symbol po yan ng capacitor. At ayon kay Michael Paradise, si Michael Paradise po ang isa sa mga nakatuklas nitong tinatawag nating capacitor. Kaya nga ang value nito ay tinatawag nating pag-usapan natin, ang value nito ay tinatawag nating farad. Okay. Meron ditong tinatawag na picofarad, nanofarad, microfarad, millifarad. Okay, pag-uusapan po natin pagdating sa pagkilala ng tinatawag nating value. Okay, so number 3, ito po yung symbols, at number 4, mamaya tatalakayan natin yan, ang tinatawag nating letter code. Okay, o yan po. Atin muna pong mumurahin siya number 6 at saka number 7. Number 4 pa lang tayo, number 3 pa lang tayo. So, number 5 ay ang value. Number 4, letter code. Okay. Ngayon, ang sunod ay si Sprague. Ano po ang value, ano po ang symbol ni Sprague? Ang symbol ni Sprague, ganun din. Non-polar. Okay? Non-polarized. Ito po si Sprague. Sprague. Okay. Yan po yung unang tatlong uri ng capacitor na ating pinag-uusapan. Ang tinatawag nating ceramic disc, then mylar, at Sprague. Okay? Punta tayo ng tinatawag nating polarized. Okay? Polarized capacitor. Ibig sabihin, ito po yung terminal may dalawang terminal Pag sinabing dalawang terminal, ibig sabihin paa Okay, hindi po ako natawag ng paa. Polarized. Ang symbol po ng may polarized ay ganito Makikita ninyo dito. Isa po dyan ay ang may positive. Okay? Yan po. Yan po ay ang positive. Polarized po yan. Yan pong tatlong yan na ating actual na nakikita, ang polarized o electrolytic ay may mga positive, negative. Ang tantalum, okay? Kaya meron po yan Uli. Ang electrolytic, ang tantalum, may polarized po yan. So, ang symbol po niyan ay may positive. Siyempre, kapag hindi na natin ilalagay yung positive, kapag nakakita na tayo ng symbol ng isang paa ay positive, automatic polarized. At nakikilala lang natin sa larawan, pangalan ay ang electrolytic, at sa pangalan sa larawan ay makikita na, malalaman natin kung ito electrolytic o tantalum o autocondenser. Okay, ayun po So, ulitin ko, ito po yung tatlo, Kapag nakakita kayo, pwede naman po siya, sir, paano kung may nakita kami ng nakalagay ay isa ay negative? Edi ibig sabihin nun, polarized po yun, Alin man sa dalawa ang iyong nakitang symbol. Itong symbol na ito ang pinaka-importante din nating malaman. Okay? Yan po Mayroon po siyang tatlo Ang polarized may tatlo. Ang tinatawag nating electrolytic, ang tinatawag nating tantalum, ang tinatawag nating autocondenser. So, tatlo yung ating tinatalakay ngayon. So, mayroon pa ba? So, sasaliksikin natin. Alamin natin kung meron pang mga dapat tayong malaman kay capacitor. Dapat malaman natin kay capacitor ang uri at pangalan. Pangalan, ulitin ko, larawan at ang symbol. Ang susunod po doon ay yung letter code. Ano ba ang letter code ni capacitor? Okay? At ang symbol share
nitong tinatawag nating tuning capacitor. Ano? Punta tayo. Ito po yung radio. Ano? Radio, receiver, tuner, capacitor. Receiver. Na? Tuning. Tuning. Ibig sabihin, nag-tuning o pumipili ng signal na para sa tinatawag nating station. Tuning capacitor. Okay? Ito po ang symbol ni tuner capacitor, ha? Ito po yan. Ganon din halos, mayroon sign na ganon. Ano ha? May sign na ganon. Kaya nga lang ho, ay mayroon siyang tinatawag nating arrow. Ha? Yan. Mayroon siyang arrow. Ibig sabihin yan, variable po siya. Ano? Tuning capacitor. Capacitor, variable po siya. Variable, ha? Variable. Okay? So, variable po yung tuner capacitor. Bias, pinipihit po yan. Ang tinatawag nating variable, no? Ito po ay chinuchung, pinipihit, iniikot po natin. Hinahanap natin ng station. Ano? Itong tinatawag nating tuning capacitor. Tawag po yan ay variable capacitor. May symbol po siya ng arrow, ha? So, kung mapapansin niyo ang symbol, halos pare-pareho. Ang titingnan lamang po ninyo, kagaya ni polarized capacitor, yung mayroong positive or may negative. Si tuner naman, mayroon po siyang isang arrow. Okay? Yan po muna ang ating ngayong pinag-uusapan sa pagkilala ng symbol o simbolo ng tinatawag nating capacitor. Ano? O, yan po ha. Fixed capacitor, polarized capacitor, radio receiver capacitor, and then yung tinatawag natin autocondenser. Ito po ay meron ding polarized. Ano, yan yung positive, ito yung negative. Okay? Positive, negative. Positive, negative. So, yun po yung sir, sa capacitor, sa tinatawag nating starting capacitor. So, non-polar din po ito, ha? Kaya nga lang po, ang pagkakaiba nito ay pagka nagkabaliktad yung pagkakakonect ng mga paa o terminal, ay meron siyang forward and reverse. Na? May forward and reverse. Okay? So, yun po yung ating pinag-uusapan ngayon sa symbol. Ang isusunod nating pag-uusapan ay ang letter code. Ha? Ayan, letter code. Yan na pong pag-uusapan natin. Okay? So, maliwanag po. Ngayon, ulitin ko po ha, kung tayo ay merong katanungan at gusto pong malaman at kung ako naman ay merong ikang ay pagkukulang o pagkakamali, ay i-comment din niyo po ha. At syempre, para mas marami ang makapanood o matuto, like and share po ninyo. Ano? Para malaman. Ulitin ko ha, Pilipino Arellano sa YouTube at sa Facebook. Facebook. Sa YouTube naman ay Filipino Technician. Yun po yung ating mapapanood. Sa YouTube po, kompleto po yung ating oras. Dito sa Facebook ay yung 1 hour na aking content na ginagawa, yung video content, ay hinahati-hati ko po ng 11 minutes something, o mahigit pa sa 11 minuto. Okay? Ngayon po, at yan po, papasalamat po ako. At kagaya ng sabi ko nga, ay kung mayroon kayong ibig at gusto ninyong actual o face-to-face na makita ninyo ito lahat ito, ay pwede po kayong pa-tutor o tutorial study dito, face-to-face ating ginagawa. Okay? So, ngayon, kung ano yung matatapos natin ngayon na buong video, dito sa tinatawag nating capacitor, at pagkatapos po, natapos natin ng capacitor, diba sabi ko ay meron tayong 6 na uri ng pyesa. Sa semiconductor, number 1 ay resistor, number 2 ay capacitor, so number 3 natin ay diode. At pagkatapos po natin itong content na ito ng capacitor, ay pupunta naman tayo sa diode. At ang mga title po, yung ating titulo ng ating nalagay doon ay
ang mga piyesang capacitors, no? Hashtag nakalagay doon, hashtag ang piyesang capacitor, hashtag actual tutorial, hashtag semiconductor. Yan po yung aking inilalagay ngayong title o pumagat doon sa aking content ngayon. Ano? Okay. So ngayon po ay papatuloy natin pag okay ho, ulitin ko. So number 1, pangalan, pagkilala ng capacitor. Number 2, larawan. Ano? Ito po, nakaharap na natin ano? Paulit-ulit naman si Sir ano? Andito ka. Number 3, symbol. At number 4, di ba pito po yan? Number 4, letter code. No? Number 4, letter code. After letter code, papasok na po yung value. No? Paano nakikita? May mga number po na nakamarka, no? Dito sa ating mga uri ng capacitor. Yun po yung pagkilala natin ng value, no? Okay, number 5. Number 6, yung tinatawag nating pamamaraan ng pagtitester. Ano? Okay, ito po yan. Mamaya, ano? Kung sa tayo makakarating dyan, so ating i-actual po yan. Ano? At number 7, ang result o finding result. Ano? Okay, punta tayo doon ngayon sa tinatawag nating letter code. Okay? Okay. So, punta tayo ngayon sa tinatawag nating letter code. Ano? Tapos na tayo sa symbol. Ano? Babalikan po natin yan, ha? Pagdating po natin ng pag-actual at pag-accept symbol natin ng ating project, ay babalikan natin yan lahat na yan. Simula resistor, capacitor, diode, transformer, transistor, integrated circuit. Ano? Okay. Punta naman tayo ngayon sa tinatawag nating letter code. Ha? Okay? Punta tayo sa letter code. Ano nga ba ang mga letter code na pwede nating makita sa isang tinatawag nating capacitor? Okay. Dito po sa tinatawag nating capacitor, kung ano po yung unang letra, C, yun po ay letter code. Letter C, capacitor. Na? Yan po. Yan ay makikita natin sa tinatawag nating diagram. Ano? Okay. Dito po sa tinatawag nating polarized, makita lang natin sa fixed capacitor, letter C. Sa polarized, minsan po, letter C, pero mayroong sign na positive. Ano? Yung tinatawag nating capacitor. Okay? Ang tinatawag nating letter code ng tinatawag nating capacitor ay ang C, no? Yung C plus o C positive. So yan po yan ay isang, pag nakita natin yung C, makikita natin yan po dito sa tinatawag nating mga board, no? Makita natin. Tingnan natin itong isang ito kung mayroon siyang letter code. Okay. Medyo mahina yung ating paningin, kaya tingnan natin. Ayun. Ayun po mga sample. Ayun. C. At doon sa pinaka makikita nyo, papakita ko po yung C, ayan, doon sa pinakamarka niya, ito pa may dalawang hole at may makamarka ganun. So nga nakalagay doon ay C, tapos makikita na ay number. Pag nakakita kayo ng C33, natin C78, okay? Tandaan po nyo Ayan. Ito po, meron po yung C12
Ayun po yung SMD capacitor ha. Isa, makikita nyo rito. C number 12. Okay. C11. Ayan. Kita ko po sa inyo. Ano? Ayan po. Kita natin yung tinatawag nating C. Ayan, maliwanag po ha. Ayun po, yung C33. Electrolytic po yun, ha? Electrolytic. Yung C11, nakikita natin dito, yung C11, medyo, yan, gaganyan ka, ay yung C12, SMD capacitor po yan, ha? Hindi po nakita natin yun dun sa ating mga, actual, sa board lang nakita. Surface mounting, tinatawag nating capacitor. C11, nakita nyo, sa board makikita nyo. O, sample na po, sir, ano yung L1? Yun po, may L1 doon nakalagay, L3. Ibig sabihin ng L, transformer po yun, ha? Ang letter code ng transformer ay tinatawag nating may L, may T, TL, O, yan po, ha? O, yan. Ang daming capacitor, Ayan po, may C50, Tapos yung pong mayroong kulay puti, yan, sign ng kulay puti na yan, yan po ang negative, ha? Tatandaan nyo, mga example po ng negative na makikita natin. Okay? Ayan. O, kagaya nito. Napapakita ko sa inyo, Ito pong, ayan, medyo, ayan, wala po, ano ba yan? Ayan. C59. Ayan. Ayan. O, C69, Ayan, yun pong C69, ayan. Itong tinuturo ko na sa dulo ng daliri ko. Yung kulay puti na sign, yun po ay negative. Tapos may yung isa, nababago natin. O, yan po, kagaya nito. Ayan. Yun, may sign ng positive, ha? Ayun. O, electrolytic capacitor po yun, ha? Yung nahawakan kong yan. Yun. O, ito, electrolytic capacitor po ito. O, itong isang ito. Ayun. Nakikita natin. C57. C57. Ayun po. Ito. C57. So, yun yung letter code, ha? O, yun po yung letter code. Yan, pinakikita ko po, yung mga capacitor sa electrolytic, Ito, electrolytic lahat yan. O, yan po, At napakadali nang intindihin pagdating sa tinatawag nating board, Ang tinatawag nating module, board module, O, yun po, yun yung isang Sprague, Hanapin natin kung ano yung nasan yung letter code nun. Hindi masyadong makita mabuti. Hindi makita natin. Ba nakikita Sprague yun. Wala siyang polarity, pero natatakloban lang po nung ilalim na yung pinaka letter code niya. Ito, capacitor po yan. Natatakloban lamang yan, Ito, capacitor. Ito, diode, bridge type yan. Pag-uusapan natin, yan na po ang susunod natin, O, yan po, Yun po ang ating pag-uusapan, Ayan, meron tayong tinatawag na C33, Ayan. Yan, ito po. Ayan. O, makikita. Ito pong nag-iisang ito, C32, ayun. Medyo
Maano lang siya. Ayun. Maalikabok, ano? Okay. Ayan po ha. Medyo lumilinaw. Malinaw. Kasi kanina maalikabok. May C39. C47. Iba po yung 47 ha. C47. Yun po yung SMD capacitor. Okay. C26. Ayun. C33. So, letter code. Na? So, ang letter code po ng ating capacitor ay letter C. Na? Okay? So, yun po yun ha. At ating kagalayan. Ano? So, lahat po letter code naman ng capacitor, ng resistor is R. Ano? R. Kagaya ng nakikita nyo ha, symbol. Sample ko po. Letter R. Ayun, R48. No? Ibig sabihin ng resistor. Ayun po. Ayun tinatawag nating, ayun. Ayun po yung, ayan, R50. Yun yung ating letter code. Yun yung ating nireading na color coding. Yung R50. R40. Ayun po. Yun yung ating pinakikitang. Last po, makita nyo yung lahat ng may R. Resistor po yun. Yung lahat ng C capacitor. Okay? At sa letter code ng diode, letter D, diode. Yun po yun Nag-uumpisa sa kanilang mga piyesang, letra ng piyesa nila. Ayan po Sir, ano yung mga iba pa? Tatalakayin pa ho natin yan. Nasa capacitor pa lang tayo. Ayan pa. Ang susunod natin dyan ay ang diode. Okay po? Okay. Okay. Ayan po number 4. Pangalan, larawan, symbol. Okay? Lagay ko na yung symbol para malaman nyo. Ayan. At ito naman yung symbol ng polarize. At ito naman yung symbol ng tinatawag nating tuner. Yan po yan Yung tatlong simbolo na mapatagpuan natin dyan. Okay? So, fixed capacitor, polar capacitor, tuner capacitor. Polarized capacitor. May positive at negative sign. Okay? Yung aking whiteboard pin ayan. Ayan po Ayan. Tapos ang letter code, maliwanag na, malinaw na po symbol, letter code. Ang isusunod natin, ang isusunod na natin dyan, number 5. Okay? Ay yung value. Okay? Yan po yung number 5. Okay? Pangalan, larawan, symbol, letter code, number 5, value. Okay? Sir, ano ba yung mga value na ating capacitor? Okay? Puntahan natin yung tinatawag nating iba't ibang value ng capacitor. So, isa rin ng value ang pagkuha ng value. Ang tinatawag nating farad. Okay? So, ang tinatawag nating farad. Okay? Medyo sir ang ating okay. Farad po Ngayon, bakit value ay farad? Dito na natin. Isunod natin dito ay farad. Value ay farad po farad. Okay. Kasi ito ay kinuha. Si capacitor ay kinuha sa pangalan ni Michael Faraday. Okay? Si Michael Faraday po ang naka-imbento o nakatuklas nung tinatawag nating capacitor.
At yung trabaho o gawain ng capacitor, ha, pag-uusapan natin sa susunod nating pagtalakay o kakabit natin sa mismong circuit board o yung paggawa natin project. Sir, ano bang gawain ng trabaho o function ng isang capacitor? Ano? Ang mga function po, ulitin ko ha, bukod ang pangalan, bukod ang value, bukod ang symbol, bukod at letter code, bukod po ang value, ha? Bukod ang symbol, letter code at value. At number 6, yung pamamaraan ng pag-tester. Yun ang ating isusunod, ano? Yung pamamaraan ng ating actual na pag-tester. Yan ang inaabangan, ano? Okay, sa susunod natin, maaaring bukas po, ano? Maaaring mamaya o bukas. I-actual po natin yan, padadaanin natin lahat sa tester para ho makumpleto natin na yung ating tinatawag nating kabuuan ng pagkilala ng uri ng kapasitor hanggang sa matester natin. At pagkatapos matester, yung function, yung findings, yung result. Kumbaga sa isang doktor, sinuri natin yung tinatawag nating kapasitor, no? Pagkatapos, syempre, may findings. Maaaring pwedeng may ipagbawal o pwedeng good, no? Maaaring sabi ko nga may limang findings po ito, ha. Ang open, shorted, leakage, burnout at good. No, open. Wala nang wala nang kakayahang makapagpadaloy ng kuryente. Shorted, hindi na pwede, no? Kapagkat may posibilidad na makasira na ng isang gadget o isang module o isang circuit. Okay? Ang leak naman ay mahina na, no? Wala na, kagaya sa mga capacitor, ha? Meron po tayong mga value dyan na 1.5 pero ang narabasa na natin ng tester ay 0.8 na lang o kaya naman ay 1 na lang. So, yun ay mga leak problem na po, ha? Hindi na natin pwedeng ikabit kasi sa actual na function po nun, humihina na po yung function o yung ikot nung tinatawag nating mechanism ng electric fan. At number 4, yung tinatawag na burnout. Siyempre, nakikita na natin nasunog na, burado na yung value, burado na yung tinatawag nating makikita nating pagkakakilanlan, no? Ay nasunog na. Okay? At ang number 5 ay yung tinatawag nating good findings. So, kung good finding, no? Ang ating pag-uusapan ay ayos. In-out circuit natin, tinanggal natin ang hinang, tinanggal natin sa board, hinilang natin, tumama dun sa value, matapos masuri, so ikabit uli natin. Ibig sabihin yan, pwede pa yun. No? Good findings pa yun. No? Okay, yun po yung number 7. So, naka-number 5 pa lang tayo. Okay, ano nga ba ang tinatawag nating value? Mayroon tinatawag na picofarad. Ayan. Picofarad. Okay? Sumunod ang tinatawag nating nanofarad. Okay? Nanofarad. Kumbaga yan po ay matataas ang value. Yung tinatawag na microfarad. Microfarad. Okay? Ito po ay mayroong symbol, ha. Symbol. Mayroon din symbol po yung si farad, ano. Okay. At mayroon tayong millifarad. Okay. Ayan. Ang symbol po nito, ng tinatawag nating farad, kagaya po nitong pico, no? Ang symbol po niyan ay PF. Letter code, may letter code. PF. Si nanofarad ay NF. Okay? Si microfarad ay UF. Okay? Ito yung makikita nyo, kalimitan. Si MF,
ay si millifarad. Okay. PF na picofarad, nanofarad, at tinatawag nating NF ay nanofarad, at ang microfarad, itong kalimitan nakita natin na itong makikita natin, itong nanofarad o microfarad. Kaya si microfarad, si picofarad, i-convert natin ng microfarad. Mayroong computation po yan ng value. Pag-uusapan po natin yan. At yan ay ating makikita sa mismong actual ng tinatawag nating larawan, ng tinatawag nating piyesa ng kapasitor. May mga nakalagay na marka, kagaya po dito may mga marka na makikita natin. Merong 103, no? So makita natin, nakita po sa tatawag nating ceramic dish. Nakamarka po yung tinatawag nating value. Ayan po, at dito rin nakamarka din po dito sa ating mga capacitor, kagaya ng electrolytic capacitor. Okay. So kaya po yung picofarad, may convert po yan, kino-convert. Oo, inililipat. Si picofarad ay ko-convert natin ng microfarad. Kasi minsan, yun ang nakikita natin dito sa tinatawag nating capacitor. Okay? Yan po yan, hindi ko pa napapahahabain. At paano pagko-convert? Marami pong computation yan, pero ituturo ko na rin po rin sa actual na mismo na makikita natin sa loob ng sa mismong katawan, nakamarka sa mismong katawan ng piyesang kapasitor. Okay, picofarad, yun po ang value, farad. Ang value po ay hindi yung number, Ang number po, yun yung nakamarka lang dito sa ating piyesa. Yun po yung mga number value. Pero ang value po ng capacitor ay farad, picofarad, nanofarad, microfarad, millifarad. Okay? So, kaya po si picofarad, i-convert natin ng microfarad. Okay? So, symbol ng microfarad, tandaan nyo, ang microfarad symbol, ulitin ko ulit, ay UF. UF. Pag nakakita kayo niyan ng letter code, symbol, letter code symbol, letter code, letra, letra. UF, yan po ay microfarad. Ulitin ko, pag nakakita kayo ng UF symbol sa isang piyesa, capacitor, yun po ay microfarad. At yun po. At syempre, ang isusunod na natin dito sa tinatawag nating value, number 6, isusunod na natin, ang number 6, ay ang tinatawag nating tester reading. O pagbabasa natin ng tester. Yan po ang isusunod natin. Tester reading. Gagamit na po tayo dyan ng tinatawag nating tester. Okay? Dalawang tester na gagamitin natin dito, ang tinatawag nating analog multi-tester at digital tester. Digital, yan po yung dalawa nating pangsuri. Digital, dalawa nating judge, digital tester, digital multi-tester. Okay? Yan, multi-tester. Ano siya na pagkakaiba ng tinatawag nating analog? Di yung analog po ay ito, yan, i-analyze natin yung bawat guhit at babasahin natin at bibilangin natin, Ang digital naman ay ito po. Pakikita ko na sa inyo ang actual na ating gagamitin, Ito pong dalawa. Ang analog at digital. Okay? So, yun po ang ating gagamitin pang tester. Okay?
Yun po ha, yun po ha. Kaya medyo subaybayan lang nyo. Huwag lang po kayong mainip kasi ang puhunan nga po natin dito bilang isang technician ay yung mayroong kang sipag, mayroong kang kakayahan, mayroong kang karunungan, kaalaman, kasanayan at kakayahan. Ano ang mga puhunan dito? Siyempre, ang puhunan dito ay yung sipag, masipag, matyaga, at yung tinatawag nating tayo ay matyaga o hindi tayo mainipin. Okay? Yan ba na siyang technician? At yan ho ay atin pong pagtsatsagaan at makakamit natin po ang isang malaking tagumpay. Okay, yun po yung ating ginagawa ngayon. Subaybayan lang po ninyo ang aking mga video content at kung kaharap ninyo yung tinatawag nating pyesa at mayroon din kayong tester, pwede naman po ninyong i-hold yan, i-post yan, pwede po ninyong i-screenshot yan, pwede nyo pong isulat sa notebook yan, at yan ay pwede nyong i-post yung video ko para malaman ninyo, okay, susundan ko yung video ni Sir, ipopost ko, ganun pala, tandaan nyo lang po sa ating tinatawag nating tester. At bago ko muli itong testerin, yung number 6, at ipagpatuloy natin, muli ko pong i-review sa inyo ito bago tayo mag-umpisa. Bago mag-umpisa ulit tayo ng pagsusuri ng uri ng capacitor. Muli kong i-review kung paano ang mga tamang pagbasa, tamang pagbasa nung kapag capacitor na yung ating titesterin. Dito po yan, parang itong tinatawag nating tester, meron tayong range position, range selector, ito po yung range selector, ganun din po ito, may range selector, may range position, yan po yan at bago natin yan pag-usapan sa susunod na ating mga tutor o talakay ay pag-uusapan natin. Sir, ayun nga ho, naituro ko na rin yung nasa itaas para sa resistor po yung doon. Sir, paano kay capacitor? O yan po pag-uusapan natin May mga pagbabasa dito sa tinatawag nating tester, Pag-uusapan po niya, sir, paano kay capacitor? Paano ang pagbabasa? Kasi si resistor yung pong nasa taas, sa analog tester, yun po yung si resistor. Kay digital tester naman, madali yan. Mas madaling gamitin sa capacitance ito, si digital. Pero dapat malaman din natin dito pagdating kay analog. Hindi naman lahat ng mga technician may digital tester kalimitan gamit yung tinatawag nating analog. So mayroon pong disadvantage at advantage pagdating sa tester. Number 6 po tayo ang tester reading. Ang tester reading natin sa analog at multi-tester. At yan po ang ating pag-uumpisahang pag-aralan. Sir, ito yung pinaka-importante. Matapos nakilala natin ang pangalan ng capacitor, larawan ng capacitor, symbol ng capacitor, ang letter code ng capacitor, ang value ng capacitor, at ang pagtitester. At ang kasunod na nga dyan, yung findings. Doon malaman, may kasabihan nga na pag na-tester natin, ay yung findings result natin, ay may sinasabi, ito sira na. Ay wala po dito kasi yung sira ng word siya, hindi ako nagbibigay. Ito po sira na. Mayroon po tayong 7 findings. O 5 findings. Wala ko dun sa nasabi ko yung sira. Yung open, shorted, leaked, burnout, at good. Yun po yung tawag na resulta. Wala pong sira. Wala pong sira. Hindi pwedeng sabihin natin na isang technician may kakayahan o may karunungan, kaalaman, kasanayan, kakayahan, hindi po nagsasalita ng salitang sira. Pagka dumating nagpapa-check sa iyo o nagpapagawa sa iyo yung iyong kliyente,
ay ma'am, sira na ho ito. Wala alam yun, no? Basta ma'am, ito po ay malfunction na. Hindi na po ito nagpa-function doon sa tinatawag nating board. Ang tawag po doon ay mayroong open na ho, open circuit, o yung tinatawag na short circuit, o mayroong tinatawag na leak circuit, o yung tinatawag na sunog na po ma'am, na burnout na. Pagkatapos po, good pa po yan. Okay? At pagkatapos na, sorry, ma'am, ito po ay defective na. Bilhin nyo ito. Ang sira po nito, sabi nga, ang sira, ang defective po nito, walang sira eh. Ang defective nito, yung tinatawag nating shorted po, ha? Ang defective na po, ma'am, shorted na po. Mas magandang pakinggan. Hindi, kaysa doon sa sira. Mas magandang pakinggan. Pag alam naman at nakakaintindi yung ating kliyente, pag sinabing defective, ibig sabihin, defektibo o hindi na malfunction o hindi na gumagana o hindi na nagtatrabaho. Sa madalit sabi, hindi na normal ang trabaho niya sa isang circuit. Dito po siya tinatawag nating circuit. Ma'am, hindi na po siya nagtatrabaho dito. Ibig sabihin na short circuit na. Bibili na po natin yan, siyempre, kung mayroong available ng pyesa. Tandaan niyo po ha, wala hong magaling na technician kapag hindi available ang pyesa. Wala pong magaling na technician. Kahit na tayo ay mag-fabricate ng isang bagay, yan po ay may tamang pamamaraan ng pagkilala. Una-una nga sabi ko, yan ay may tamang pangalan, tamang larawan, tamang symbol, tamang value, tamang letter code, at tamang pagtitester. So, hindi pwede tayong ay mag-fabricate o gumawa ng basta-basta na lang ng isang pyesa. Kaya nga ho, kung mapapansin ninyo, yung mga technician, yung mga shop, yung gaya namin. Kaya ako nga po ay hindi masyado pang tumatanggap ng mga repair kasi nga, yung availability ng pyesa ang problema. Yung tinatawag nating ang pyesa ho ay hindi available, ating nga po dumadami ho dun sa area yung gawain, hindi agad natatapos dahil nadidelay, dahil kulang siya pyesa, hindi nadidelay dahil hindi marunong yung technician. Ulitin ko ha, sa mga kapwa ko technician, siguro naiintindihan nila yan, hindi po pwede tayong ay magmataas na, kaya ko yan, napakadaling gawin yan. Pagdating ho sa pyesa, ano po ang ating pag-uusapan? Di ba ho, kahit na hindi ka pwedeng mag-fabricate na lang, kagaya po na, ito po hindi ko inahalimbawa, at ito totoo, itong tuner, ito po ay hindi na makasagap. Maaari ka bang mag-fabricate po ng ganito para lamang magawa mo yung isang unit o isang radyo? Hindi po. Hanap po tayo ng compatible o yung akma dito sa tinatawag nating unit na ginagawa mo. So, hindi pwede. Maliban na lamang po kung ayun ay mayroong tinatawag nating mga pyesa na mas mababa o mas mataas na value, pwede po tayo mag-adjust po ng tinatawag nating connection. Pwede mag-series and parallel connection, magtaas o magbaba. Pero kung talagang wala po yung pyesa, wala pong magaling na technician. Walang magaling na technician. Kailangan mayroon pong pyesa. Okay? Yun po. At ako po ay tinatapos ko muna po itong content na ito at ang ating ipagpapatuloy na rito, yung pamamaraan ng tinatawag nating pagtitester. Okay, yun po yun ang isusunod na natin, pamamaraan ng pagtitester ng pyesang kapasitor. Ulitin ko, pamamaraan ng pagtitester ng pyesang kapasitor gamit ang ating analog at digital tester. May tatlo po tayo ha. Ang digital tester natin, dalawa. Ang analog natin ay isa. Meron pa ho akong isang analog na ibang brand, ang Wheeler. Ito po yung brother. Okay? Ngayon, ulitin ko, bago ho natin umpisahan to, mga piyesang ito, iisa-isahin po natin yan ha, para malaman ninyo kung paano pagtitester. Pagkatapos nun, ganun pala ang pagtitester. So, may pwedeng result po. Okay? Muli, ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon, mararas Panginoong Diyos, sa paggabay niya sa aking paggawa ng content na ito.
at patuloy. At itutuloy-tuloy ko po ito hanggang matapos yung 6 na uri ng piyesa na yan. Nasa capacitor tayo, ang isusunod ko po ay diode, ang isusunod po ng diode transformer, kasunod ng transformer, pang-5, ang transistor at ang pang-6 ay integrated circuit. Ang una, resistor, pangalawa, capacitor, pangatlo, diode, pang-4, transformer, pang-5, transistor, at pang-6, integrated circuit. Yun po, at muli, maraming salamat po at magandang gabi po. At kagaya na sabi ko nga po, nagpapasalamat po ako dun sa mga patuloy niyong pagsubaybay sa aking mga video content. At dun sa mga nanonood, ay pwede niyo pong i-like, pwede rin niyo pong i-share. At siyempre, nakapalo kayo sa akin kung nagustuhan ninyo. At kung may comment po kayo at meron kayong gustong itanong, ay pwede po ninyong i-comment sa akin. At kung ako man po ay merong mga pagkakamali doon sa aking mga naiko-content na ito, ay i-comment nyo po para maitama natin. At yung pong comment ninyo para sa pagtatama. At yung iba naman ay pagbabas bilang siyang technician, ay alam ko na yan. Nagmamadali. Sir, doon na tayo sa ibang topic. So, ito po ay pang baguhan baguhan technician. Yung lahat ng mga simula ng aking video, ng aking video content, doon kayo mag-umpisa na hanggang sa capacitor. At itutuloy-tuloy ko pa yan hanggang integrated circuit. Muli, maraming salamat po. Magandang gabi. Ayan po.